Hello partners, magandang araw. So, another video po tayo about WPS mobile phone, Android mobile phone. So, ngayon naman po pag-usapan po natin ano po ba yung mga settings under file tab. So, open po tayo ng WPS. Then, open po tayo ng blank document. Punta po ulit tayo dito sa ating sa ating menu, Click lang po natin 'yan. Then, dito po sa ating dito sa ating tabs, punta po tayo sa file. Ito pong file tab. So ano naman po yung mga settings under dito po sa ating file tab. So yan, nakikita po natin save as, export to PDF, share as option, export images, send to computer, extract pages, so on and so forth, So ang pag-usapan po natin, so paano nga po mag-save? Or anong pagkakaiba ng save at saka ang save as? So under file, nakalagay nga po save. Ginagamit po natin ang save kung halimbawa nag-open tayo ng existing na document, dati ng document, inopen po natin dito sa WPS. Then meron lang tayong babaguhin, may dadagdagan or may papalitan, may babawasan. Basta't may nabago po doon sa content ng document na yon, kailangan po natin i-click yung save lang. So kapag sinave po natin siya, ma-update na po siya. Kunwari nagdagdag tayo ng one line. Once na-click natin yung save, ma-update na po yung one line na yun, maisasama na doon sa document. Or halimbawa may binura tayo, once na-click natin yung save, yung binura natin is ma-update na, mawawala na siya doon. Unlike po doon sa save as, ang save as po ay ginagamit once na ang ating document ay bago. So halimbawa, ngayon lang po natin na-create yung document at gusto po natin siyang i-save. So ang kailangan po natin gamitin ay yung save as. Then after na ma-click natin yung save as, may lalabas na bagong window. So tatanungin ka kung saan mo siya gustong i-save. Yun ang pagkakaiba ng dalawa, save and save as. Kasi dito sa save as, once na-click mo siya, kailangan mo pa siya bigyan ng bagong, o bibigyan mo pa siya ng name at kung saan mo siya isi-save na location. Okay, gawa tayo ng panibagong document. Tapos kunyari nag-type. Yan. Tapos isi-save natin. Once na sinave natin siya, save as. Yan, may lalabas siya na kung saan natin isi-save. Pwede natin palitan yung kanyang title. Yan. Yan po ang pagkakaiba dyan. Okay? Then, next po natin ay export to PDF, Paano naman po yung export to PDF? Ulit natin. So, kunyari meron na tayong document, Gusto natin gawing PDF file siya. So, click lang po yung export to PDF. Kung gusto niyo po yung basic, meron siyang WPS na logo. Pero siyempre hindi mo naman siguro gusto na magkaroon, so pwedeng i-remove WPS logo. Then i-click lang po itong export to PDF. So sa
version ng aking WPS, kailangan ko po magbayad ng magkaroon ng payment para ma-activate ko po yung aking WPS, ay ang aking PDF, no? So hindi pwede. Share as option. Ito naman po ay halimbawa okay na yung document natin, no? Tapos na. Pwede po natin siya i-share. Pwede sa pamamagitan ng email. Pwede natin siya i-send pamamagitan ng email, no? Ilalagay lang po kung sinong papadalhan natin, or pwede rin po i-share through WhatsApp, no? Or pwede rin po sa Messenger, or marami po pwede pag pwede siyang i-share through Bluetooth. Then kung may mga link po, no? So yan, pwede siyang i-share. Then export images, kung may mga image po kayo. Once na sinabi po kasing export, so ibig sabihin dadalhin mo yung image mo dito sa iyong document, dadalhin mo sa ibang document, ilalabas mo siya. Yun po yung export. Or send to computer, extract pages. So marami po pong mga pwedeng gawing. Then meron din po rito print, no? So dito pwede tayo mag-print directly from sa mobile phone natin. Kung ikaw po ay mayroong naka-set up na printer sa iyong cellphone o sa iyong mobile phone. Okay? So kailangan mo po muna i-set up 'yan para maka-print ka sa iyong printer. Okay? So 'yan po. Sana ka po nakatulong, nakadagdag sa inyong kaalaman. Maraming salamat po. See you in the next video.